Hindi, sa ano yun? Batangas yata. Batangas. Oo. Hello, hello. Good evening, good evening. Ayan, mag-share lang ako ng live with a monument. Images. Ay, putra guys. Hello, good evening. Ayan, nag-share lang ako ng live. Hindi mo talaga kailangan ng Word, ano? Kasi meron namang ano eh. Meron namang Google Docs eh. Meron namang Google Docs. Ayan. Hello, pakishare naman po on live sa inyong mga friends, lovers. Hello, hello. Good evening, Jackie Low. Ayan, pakishare naman ang live before tayo mag-start para madami-dami tayong nandito. Bago tayo mag-start, ay marami na para makasabay sa usapan ang mga utaws. Ayan, kasi pag-usapan natin yung foreign travels ni BBM. At ang iba pang mga mga press releases sa Presidential Communications Office. Ayan. Lakas talaga mambudol eh. Nitong administrasyon na to, no? Kakaloka. Gusto kong hanapin yung statement ng PEZA. Hello. Ay, teka, pwede ko pala i-green screen yun. Teka lang ah. Ay, dyan na kayo, 88 na tayo. Sige, start na tayo. Teka lang ha. Gusto kong pag-usapan yung eto. $2.845 billion. Ganda ng background. Ayan, wait. Gusto kong pag-usapan yung press release ng administration in saying na ayan, nung March 16 to 2024. So proud ang Presidential Communications Office na meron daw 2.845 billion na approvals ng investment. Half daw dyan ay bunga ng mga foreign travels ni BBM. Ayan. Aliw no? Galing. Ang tanong, magaling ba talaga? Teka, ano yan eh, nakapost sa Presidential Communications Office. Ang problem, may link kasi sila na pinrovide dyan. Pagka sinesearch mo yung link, hindi naman siya nagwo-work. So parang medyo
wala akong makitang gaanong detalye dun sa claim nila na half of it ay nanggaling sa foreign travels ni BBM. Ayan, teka, ito malapit na tayo. Ayan, ito. Maglo-load kaya. Kaya yung page. Ayun, page not found. Okay. So, pakita ko na lang sa iyo. Tanggalin ko yung green screen ko. Ayan, tanggalin ko yung green screen ko. Tapos, flip ko lang. Presidential Communications Office. Ayan, sorry, hindi pa nakikita yung ano. Pero galing sa Presidential Communications Office. Tapos, bakit ayaw lumabas ng... ito na lang, ayan. Galing yun sa page ng Presidential Communications Office. Tapos makita nyo may link, no? May link. Pero pagka kinlik mo yung link, page not found daw. Page not found. Ayan. So, wala kang makita masyadong information dito sa claim na to. Pero ang sabi nila, PESA reports 2.845B investment approvals, almost half of which came from PBBM's foreign trips. Okay. So, ang sinasabi nila dito is that 2.845 i-divide natin by 2. Ayan. Mag-calculate tayo ng very, very quick. So, 2.845 divided by 2. Magiging generous na tayo, ha? Kasi sabi almost half eh. Almost half. So, ibig sabihin, hindi umabot ng 1.4 billion. Kasi pag dinivide mo yung 2.8, 1.4 yon. Pero sabi dito, almost half of which came from BBM's foreign trips. So, ang benefit daw natin sa mga foreign trips ni BBM is 1.4 billion pesos. Okay. Ngayon, ang problema kasi, hindi kasi naglagay dito ng hindi naglagay ng details dito yung hindi na sila naglagay ng details kung this is since 2022, nung naging presidente si BBM, or this is just for this year, or this includes yung 2023, yung mga ganyan, yung ever since the world began, ganyan, 2022 up until March, or baka ngayong taon lang, ganyan-ganyan. Wala silang wala silang masyadong sinabi. Pero kasi ang sinasabi dito, half daw nun, almost half daw nun, galing sa foreign trips ni BBM. Ayan. Ayan. Okay. And this is very, very interesting. Kasi, hindi ba kayo nako-curious kung magkano na ang nagagastos ng Pangulo dun sa mga foreign trips niya? Di ba, ilan na yung foreign trips niya since nung nanalo siya? For barely 2 years, meron na siyang around 22 Yung 22 hindi ko alam kung kasama na yung Australia, Germany, and Czech Republic doon. Diba? Teka, i-verify natin. Foreign trips of PBBM. List of international trips made by Bongbong Marcos. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 countries na yung na-visit niya. Pero yung, it seems na, kunwari yung Germany and Czech Republic, that is considered as one foreign trip. So, kumbaga, ang kinukonsider yata dito sa list na to is yung number na lumabas siya ng bansa. So, kung lumabas siya ng bansa, nag-visit siya ng 3 bansa, it is considered as one trip. Ganon. Pero, according dito sa lista na to, included na yung Czech Republic at saka Germany. 22. Yun yung sinasabi. So, ngayon, ang pinagmamalaki nila ngayon na achievement is that 1.4 billion pesos ang approved investment na napala natin dun sa mga travels niya. Ayan. Puro hatred na lang, malala pa si. Handsome, i-mute na lang kita ha. Kasi nakausap ka na namin before eh, wala ka namang ambag sa usapan. So mute na lang ikaw. Ang clear ng face ni host. At hindi, marami akong chismis. Maganda lang yung ilaw ko. Ayan. 2B, mas mayaman pa si Bea Alonzo sa Nivea. Anyway, yun lang yung pinagmamalaki nila dito. So, okay. So, ayun naman ang premise, no? Hindi natin alam kasi nga, hindi naman dito sa Presidential Communications Office, yung link about this claim is not working. Okay? Presidential Communications Office, pakiayos naman yan. Diyos ko, nakakahiya kayo. Diyos ko, okay. Punta tayo sa exciting part. Ayan, okay. Magkano na ang nagastos ng BBM administration since 2022? Okay? Since 2022, magkano na ang nagastos ng BBM administration sa foreign travels? Okay. Ngayon, if you're going to look at the budget of the Office of the President, merong 2 item doon on traveling, on expenses for travels. Yung traveling expenses under MOOE at saka yung item for local and foreign missions and state visit under dun sa item na Presidential Executive Staff Services Program. Ayan. Okay. Okay. Ito interesting dyan. If we're going to look at the increase of travel expenses of the Office of the President from 2022 to 2024, magugulat kayo. Ayan. Okay. Noong 2022 na GAA, ang traveling expenses ng Office of the President under sa kanyang MOOE ay 314,372 pesos. Ayan. Tapos, yung local and foreign mission and state visits, ang budget for 2022 dyan ay 586,481 pesos. Okay. Nakaka-catch up ba? Nakaka-catch up? Okay, sa discussion? Okay. But anyway, itutuloy ko lang muna tong discussion na to kasi gusto ko dire-diretso siya. Kasi yung mga team replay natin dyan, pagka nakinig sila later on, dire-diretso yung pagkakakwento ko. So, hindi muna ako makinig lang muna kayo ng mabuti dito sa usapan na to. Ayan. Makinig muna kayo mabuti dito sa usapan na to. So, 2022, traveling expenses under MOOE is 314,372 pesos. Local and foreign mission and state visits, ang budget is 586,481,000 pesos. Okay? So that's GAA 2022. So i-share ko yung mga link kung saan ko nakuha yan. Ayan. So net 2020 ayan.
Itong traveling expenses at saka itong local and foreign mission and state visits, galing yan sa DBM website ng GAA. Ayan, okay. So ngayon, yung 2022, reminder lang, yung 2022, this budget is prepared by, ano pa to, no? PRRD time pa yan. So yung 2022 budget, kasi nanalo lang naman si Bongbong May 2022, kung ano yung traveling expenses na budget at saka yung local and foreign mission and state visit budget, ang nag-foresee niyan ay si PRRD pa. Ayan, okay. So, 2023 budget, ayan, BBM na to. BBM government na, BBM era na. So, ang nag-prepare na nito ng budget ay si Pinsan. Ayan. Na-watch na po yung shinare ni KLC kanina. Ano yung shinare ni KLC? Teka. Ay, oo! Oo! Shinare ko na rin yan. Shinare ko na rin yan. Shinare ko na rin yun, yung video na yun, yung interview, oo. Shinare ko na rin yun. Kanina ko pa nga actually na-share yun eh. Teka lang yung kay Sarah Ferguson. Sige, pag-usapan natin mamaya yan. Ayun. Tandaan niyo pa ba kung magkano controversial travel expenses and visa? Okay. Well, anyway, edi eto na nga. So, yun yung travel expenses nung 2022. Tandaan ninyo, 314,586 million. Okay. Now, 2023, this is the budget that is prepared by the BBM administration already. Okay. Sa 2023, ang National Expenditure Program, ang traveling expenses na actual, okay? Ang traveling expenses na actual is 314,372. So, ibig sabihin, kung magkano yung budget noong 2022 for traveling expenses, naubos yan. Kung ano yung actual na budget noong 2022, naubos yan. Okay? So, ngayon, for 2023, ang pinopropose nila na budget, okay, ito tandaan nyo ang na-utilize nila na budget, according to the National Expenditure Program. Kasi pag NEP po, ang tinitingnan dyan, magkano yung actual nyo na naubos sa budget versus dun sa binudget na pera para sa item na yon. Pagtas magkano yung pinopropose mo. Okay. Sa National Expenditure Program for 2023, which is, ito yung basis ng budget for GAA 2023, ang traveling expenses na actual is 314 million. Pero, ito ang pinropose nila na traveling expenses for 2023. 667,664,000 pesos. Ayan. So, dumoble na. More than double. More than double yung traveling expenses. Okay? Well, ang justification nila dyan, kasi syempre mag-start na uli mag-travel, kasi tapos na ang pandemic, kineme. So, ayan. So, kaya nagdoble uli yung budget. Di, okay, fine. Di, ganun ang sitwasyon. Sige, tingnan natin. Okay. Dumoble, no? Ngayon, yung local and foreign mission and state visit, ito ang nakakaloka. Kasi ang budget nila for 2022 is only 586,481. Pero ang actual expenses nila noong 2022 is 893,970. Halos 1 bilyon yung talagang nagastos nila noong 2022. Ang budget lang ng 2022, kanina di ba na-mention ko sa inyo, ang local and foreign mission and state visits, ang budget lang niya for 2022 is 586,481. Pero ang nagastos nila noong 2022 for local and foreign mission and state visit is 893,970,000.
970. Ayan. So almost 300 million in excess of the budget. 300 million in excess of the budget. Okay. Well, hindi ko alam hindi ko pa nasilip yung audit diyan ng kung na-audit na ba ang OP because of this, pero wow, 300 million of over the budget sila for 2022. So, well, I don't know, sinasabi ko lang muna to sa inyo, no? Pero that is one thing. Maybe we should check the audit report for 2023 kasi noong 2022, sumobra siya ng 300 million sa budget para sa local and foreign mission and state visits. Okay. Ngayon, ano ang naging budget for 2023? So ngayon, ang traveling expenses nila ng 2023 ang napunta sa GAA na proposed, ang napunta sa GMA is as proposed. So traveling expenses dinoble nila, yan ang napunta sa GAA. And then yung local and foreign missions and state visit, ang naging actual na budget for that is the finalo nila yung actual expenses ng 2022. So dun nila in-earmark. Okay? Kasi ang budget ng 2022 is 893 million. Ang ginawa nilang budget for 2023, okay, is yung actual. Yan yung nilagay nila doon sa GAA 2023. Okay. So ngayon, ano naman nangyari sa 2024 budget? Okay. Ito yung nangyari nung December 2023. Okay. Ito yung nangyari noong December 2023. Ang traveling expenses ng NEP 2024, so ibig sabihin, ito yung ito yung proposal ng DBM at saka ng Office of the President na gagawing basis ng administration, okay? Gagawing basis ng administration para sa kanilang budget, ng legislature, Ito yung pinrepare ng executive na gagawing basis ng legislative para sa pag-determine ng budget. Okay. So, National Expenditure Program, ang actual expenses daw nila for 2023 is 667,664. So, basically, nagastos nila lahat ng pera for 2023. Okay? Ngayon, ang pinopropose nila na traveling expenses for 2024, okay, halos doble na naman. 1,148,424. Yan ang traveling expenses na pinropose ng executive. Okay? Okay. Ngayon, ang pinropose naman nila, okay? Ang pinropose naman nila na budget for 2024 for local foreign teka. Bakit kulang to? For 2024, okay, ang pinropose naman nila na local and, hindi yata na, teka lang. Ayan. So, for NEP 2024, ayan, ang pinropose nila na traveling expenses is 1.48 1,148,424. Ayan. Okay. Kaloka.
Okay, punta na lang ako sa ano ha. Sorry. Nabura ko yung kodigo ko. Ayun. Ayan. So, for NEP 2024, ang actual expenses nila, for 2023, for local and foreign missions and state visit is 1.4 billion pesos. So, noong 2023, yan ang nagastos. Remember, for 2023, ang nasa GAA lang is 893. So, nag-overspend na naman sila ng almost 500 million pesos. So, nung makita nyo nung nakaraan, nag-overspend sila ng 300. Ngayon naman, nag-overspend sila ng 500 million. Nakukuha ninyo? For this year, nag-spend sila, for 2023, nag-overspend sila ng 500 million pesos. Ganon. Nag-overspend sila ng 500 million pesos. Kasi ang naging actual expenses nila for 2023 is 1,408,894. Ayan. Okay. So, ngayon, ano ang nasa GAA 2024? Okay? Tapos yung traveling expenses by the way, ayun nga, ang nagastos nila 670,664,000 noong 2023. Tapos ang pinopropose nila ngayon for 2024 is 1,148,424,000. Ayan. So, ito, sa traveling expenses, almost 500 million yung increase. Doon sa isang item, ganun din. Almost 500 million din yung gusto nila in-increase. So, 1 billion yung in-increase dito ha, doon sa mga travel-related budget. Okay. Now, finally, sa GAA ng 2024, magkano ang budget for travels? Doon sa local and foreign mission and state visit, ang budget for this year, 1.4 million, which is yung kung magkano yung ginastos nila noong 2023. Yun yung ginagastos, yun yung budget na nakalaan for this year. So, ang tanong dito, mag-overspend na naman kaya sila? That's the first question, diba? Okay. Ngayon, yung isa pang tanong, yung sa travel expenses naman, magkano yung travel expenses na nasa GAA? Traveling expenses. 1.1 billion pesos. 1,148,424. Ayan. Okay. So ngayon, balik tayo doon sa statement ng Presidential Communications Office na proud sila na nakapag-uwi sila ng 1.4 billion na approval dahil sa mga travels ng Pangulo. So ngayon, if it is a travel that is done for this year,
If it is a travel that is done for, if it is an income na, na for 1 year, 1.4 billion di ba? Yun daw ang investment approvals na nanggaling sa PBBM's foreign trips. Versus the traveling expenses that we incurred. Lugi pa tayo. 1.4 billion yung nagastos natin last year para sa travel. Diba? Sa foreign travel, local mission and foreign travels ngayon. Sabihin na natin na, kasi dalawa yung pinagkukuhanan yung 1.4 billion, sa isang item lang yon. Dalawa yung pinagkukuhanan mo ng item. You have 1.4 and you have 1.1 billion. So you have 2.5 billion pesos na budget para sa mga travel-related expenses. Pagkatapos, ang naiuwi mo na investment approval is 1.4 billion. Diba? So, can you please give us more information about this? Kasi we really want to reconcile kung sulit ba talaga ang mga foreign travels ng Pangulo. Diba? Ngayon, kung itong 1.4 billion na investment approvals that came from PBBM's foreign trips is accumulated since 2022, okay? Then we want to know, ano exactly yung ginastos sa mga foreign trips na yon. Kasi every time na bibigyan kayo ng budget na travel-related, nauubos nyo Alin ba dyan yung galing, yung para sa trip ni BBM? Alin ba dyan yung para sa trip ni BBM? Kasi it looks like, kahit magkanong perang ibigay sa inyo tungkol sa travel, nauubos nyo, nag-overspend pa kayo. So can you please release the information, yung exact amount na nagagastos ni BBM for each and every travel, and also ba't kayo nag-overspend doon sa allotted na budget? Diba? COA audit makakasagot niyan, dapat abangan. Ay, huwag niyo po akong pinapupunta sa live ng iba. Ayun. So, sulit ba talaga yung foreign travels ni BBM? Obvious naman sa Bulaklak pa lang, over na, sabi ni Marilan Rivera. True. Pagkatapos, Presidential Communications Office, sasampalan nyo kami ng ganitong achievement. Yung travel-related expenses ng Office of the President, 2.5 billion na. Sa travel expenses pa lang, lugi na tayo dyan sa investment approvals na pinagmamalaki nyo. Diba? And we're talking about just 1 year. Diba? Pag inad natin yung 2023 at saka yung 2022, puta, mas malaki pa yan. So ano to? Ma'am, nag-search po ako for, nag-search po ako, 400M lang yung travel budget. Travel budget saan? Not true. Travel budget saan? Anong year yan tinutukoy mo, YH and NYWP? I am looking at the NEP and the DB and the GAA. So what are you talking about? Ayun. Biyahe ng biyahe, wala namang nangyayari sa Pilipinas. Ayun nga ito yung nangyari daw, 1.4 billion investment approvals.
Diba? Ano to? You know, I think this administration is bleeding us dry. Tinutuyo tayo. Diyos me. COA audit po yun. Anong year ng COA audit? COA audit for akyat ka, YH. Okay, pwede natin tingnan ngayon. Kasi sa NEP, nakalagay dyan yung actual expenditure for that year. Kung magkano talaga yung nagastos. So, nakalagay yon. Kung kunwari, gagawa sila ng NEP for 2024. Ang nakalagay na data dun sa NEP is yung actual expenditure ng 2021, ng 2022, 2023, and 2024. 2022, magkano yung actual expenses nun? Actual expenses ng 2023, and then the proposed budget for 2024. Ganun. So, yun. Ano yung 400 budget? Walang 400 na budget si BBM. Whether traveling expenses or local or foreign visit. State mission. Wala siyang 400 million na budget. Okay. Ito yung ano niya cited yan ha. Papakita ko. Ayan yung GAA. Traveling expenses galing sa MOOE. Ayan yung amount. Local and foreign travel mission. Ayan yung amount. Okay? Yung NEP ng 2023, ito yung actual expenses ng 2022, 314. Pagkatapos, yung traveling expenses na proposed for 2023 budget na doble, naging 667. Pagkatapos, yung local and foreign mission and state visit, ang actual niya is 893 million. Ito rin yung naging proposed na amount for the 2023 budget. Ayan. Okay. So, for GAA 2023, ito yung naging budget for traveling expenses, 667 million. Local and foreign mission, 893. Okay? So, for NEP 2024, okay, ang actual expenses ng NEP ng 2023 according to the NEP is yung amount na budget sa kanya. Nagastos niya ng buo yung nasa GAA, 667. Okay. Pagkatapos, yung traveling expenses na propose nila for 2024 is 1.48 billion. Okay? Ayan, 1.48 billion pesos. Yan yung pinropose nila for the 2024 budget. Yung local and foreign mission and state visit, ang actual expenses niya is 1,408 million pesos. Ayan. Etong actual expenses nila ng 2023 to, sorry. Ayan, ng 2023, etong actual nila na expenses na to, yan din yung pinropose nila na budget for 2024. So, if you're going to look at the GAA, kung ano yung pinropose nila sa NEP, kung ano yung actual expenses nila sa NEP, yun din yung naging proposed budget nila. So, ayan 1.48 for traveling expenses. 1.48 billion for traveling expenses. Pagkatapos, yung local and foreign mission, ayan. Local and foreign mission, 1.4 billion pesos. Ayan. Na-gets? So, parang wala man siyang 400 million na budget. Dalawa yung source ng travel, ng travel budget Yung sa MOOE na traveling expenses at saka yung local foreign mission and state visits. So, ano yung mga observation ko dito? Nag-overspend siya doon sa local and foreign mission and state visit.
That's one thing. Simula nung pumasok siya at naging presidente siya, nag-overspend siya doon sa sa local and foreign mission and state visit. Ayun. Gets na po. My bad, mali ako. Fact yung sa'yo. Yeah, of course. I don't talk about here na wala akong source. Ayun. So, yun. Yun yung first observation. Nag-overspend siya dun sa budget na allocated sa kanya for local and foreign mission and state visit. Why? Kasi noong 2022, ang budget lang niya para sa local and foreign mission and state visit is 586 million lang. Pero ang ginastos niya noong 2022 is 893 million. So nag-overspend siya ng 300 million noong 2022. Tapos noong 2023, ang budget niya 893 million. Pero ang ginastos niya noong 2023, ang actual na gastusin niya noong 2023 is 1.4 billion. O, di ba? So ngayon, yung budget niya for 2024 is the actual expenditure of 2023. Magkano naman kaya i-overspend niya this year? Dun sa budget. Diba? Magkano i-overspend na naman niya? So ngayon, BBM, sulit ba? Sulit ba yung kaka-travel mo ng travel? Huwag nyo kami pinuputang ina na madami kaming napapala dyan. Pinagluloko nyo kami. Nagpapapogi kasi yan sa international arena, kaya travel ng travel ang lolo mo. Unfortunately, with the recent Sarah Ferguson content, pinagtatawanan siya ni Sarah Ferguson. Diba? It's not working. At kung international impression ang gusto mong pabanguhin, it's not working, BBM. You're just wasting our money. Diyos me. Ayan. So, isa pong malinaw na hindi talaga sulit ang mga foreign travels ni BBM. So, huwag niyo kami pinuputang ina. Huwag niyo kami niloloko. Okay? Mas malala pa siya kay Pinoy. Yes, I think this administration is trashier than Pinoy's Akala natin sobrang sama na ng loob natin kay Pinoy, no? Sobrang sama na ng loob natin kay Pinoy. Pero this one, tangina. No shame. Sobrang no shame. Ground for impeachment ba yung overspending? Makukonsider kaya yun na graft and corruption? Sabi ni, Miss Pufferfish, like I said, impeachment is a political exercise. Anything can be a ground for impeachment. As long as enough number in the legislature think so. Ayan. Ganun lang kasimple yan. Ang tanong, meron ba tayong enough number sa Congress at sa Senate para ma-impeach si BBM? Yun eh. Meron lang mga grounds for impeachment. According sa Constitution, ang ground for impeachment ay, Google natin ng very quick, ground for impeachment in the Philippines. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes, or betrayal of public trust. Ayun. So ngayon, itong culpable violation of Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, yung mga ganyang bagay, it is actually not measured based on yung yung katulad sa korte na pagde-discern whether there's a legal basis on such violation. It's going to depend on the appreciation of the sitting legislator. Kasi ang Senate, siya yung magsisilbing judge, siya yung magtatry
kung may impeach ba, once na mag-file ng petition yung Congress, yung Senate, uupo yan as impeachment court. So ngayon, ang mag-a-appreciate whether or not merong nag-i-exist na mga ground for yung Senado. So ang tanong, do we have enough number? So sa totoo lang, yung mga impeachable ba, ganyan-ganyan, that question is actually unnecessary. Kasi sa totoo lang, the slightest provocation that a president may have can be deemed as impeachable offense if the senators think so. If the congressmen think so. Ganon. Diba? Ayun. So, it's a numbers game. Ayun. So, ganun siya. So, parang, for me, yung walang yung impeachable offense ba yan? Impeachable offense ba yan? Apparently, anything can be an impeachable offense. Remember CJ Corona? Yung hindi, nakalimutan niyang ilagay yung property niya dun sa salin niya. It was considered as an impeachable offense. Pero nung nakarating siya sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, hindi naman to ganun kagrabing krimen. Hindi naman to ganun kagrabing krimen. At most negligence lang to. It does not involve moral turpitude, sabi niya ganun. Nakaligtaan lang yan. Ganun. Uy, pero yung Senate, na nag-impeach kay CJ Corona, ginawa nilang ground yun for impeachment. So sabi ko sa inyo, kung nakalimutan niyang ibigay yung sukli sa nanay niya, that can be considered as an impeachable offense if you have enough number in Senate para sabihin na yes, that is impeachable offense. Yun yung problem. Kasi impeachment is a political exercise. It's not a legal exercise. Pero yun ang naging ground si Sereno sa... si Sereno hindi naman siya na-impeach, nakuwaranto siya. Hindi na-impeach si Sereno, nakuwaranto po si Sereno. At saka nakuwaranto siya dahil hindi siya nag-file ng SALN. It affects her qualification as a Supreme Court Justice. Ayun. Ayun. Ikaw ang DAP. Anong ako ang DAP? Ayun, ganun. Si Tamba kasama sa top 10 na pinakamayaman na politician sana all. Kasi, hindi siya top 1? In love yarn. Sabi. Naman. Ayun. So anyway, ayan. Yan ang ating harap-harap tayong ginagago ng administration ngayon, sabi ni Elma. Sobrang sayang ang boto, budol talaga. Yes, it's budol to the max. It's shameless. Can't wait. Dun sa foreign investment pledges, hindi ko ma-reconcile yung nag-encourage ng investment while... yeah. Totoo naman yan, Miss Popperfish. Well, talking about war with China, I know, right? Diba? Sinong tanga ang mag-i-invest sa bansa mo? Tapos ikaw, nag-world tour ka talking about a conflict. An outright conflict with China. Hindi ka pa naman tangat kalahati. Diyos me. Kakairita talaga to si BBM. May millionaire na naman, te. Oo nga eh. Diba? May nanalo na. Walang Lenten season. Diba? What's your purpose po? Sabi ni Ron. Mag-live. Why? How about you, Ron? What's your purpose? What's your purpose, Ron? Sana walang meeting sa mister ngayon. Tuesday eh. Ladi nga ako payagan mag-SG. Napanood mo ba, ma'am, si Ontiveros nagsabi na takbo siya sa 2028 para kalabanin si VP? Ako tingin ko talaga, Risa Ontiveros has the backing of the Americans. I think. Risa Ontiveros has the backing of the Americans. Tapos, tingin ko, si Martin, he's also trying to get the Americans as his padrino. Ganon. Pero tingin ko talaga si Risa, back talaga siya ng Amerikano. Kasi, grabe yung FB lalo eh.
grabe yung FB. Sobrang supported si Risa ng FB. And in my experience vlogging, I was never gurgur in the same manner as I am gurgur kapag ka meron akong banat kay Risa Ontiveros. As in. Ayun. So, FB, alam naman natin, di ba? Ganyan. Tsaka sino mga chokarans ng FB dito sa Pilipinas. Ayan. So, ngayon, tingin ko, si Martin, pumuposesyon din siya na back-upan ng Amerika. Kasi that will make his chances of winning as a president of the Philippines pagdating ng presidential election. Ayun. Bakit ang baba ng standard ng Americans? First Lenny, now Risa, now Jedge. Kasi shit, hindi man sila kukuha ng magaling. Hindi sila kukuha ng magaling kasi pag kumuha sila ng magaling, susuwagin sila. Hindi talaga sila kumukuha ng magaling. They just choose ones that can be manipulated. Yung smart enough to take the instruction but bobo enough to think for himself or for the country. Ayan. Ganun. Hi, Linog TV. Ayun. So, kaya ako, tingin ko, pagdating ng tamang panahon, yung si Risa at saka si Tambi, mag-ano yan? Magbabatuhan ng baho yan. Ayan. Kasi there can only be one candidate to be supported by the Americans. Diba? Ayun. Ganun. So, malinaw na tayo ngayon. Presidential Communications Office, yung inyong post about the investment, ayan. Sige. Pakita ko ulit ha. So, 2.8 daw almost half of which came from PBBM's foreign trips. Ayan. So, ngayon, yung foreign trips na yan, yung half nito, 1.4 billion. Okay? 1.4 billion. Ngayon, ito yung link niyan na dapat i-explain sana nila kung anong nangyari. Ngayon, kapag nagpunta ka naman dun sa link, unavailable naman daw. So, wala silang explanation dyan na malinaw. Nananarantado talaga lang tong Presidential Communications Office na to. Wala man silang explanation na malinaw dyan. Well, anyway, siguro, baka some other data dyan sa info card ninyo. Ayan. So, wala doon. So, okay. Ngayon, yung foreign trips ni BBM, okay? I wanted to look at the cost of foreign trips of BBM vis-a-vis yung nakuha nating investment approvals. Kasi, kaya nga pumupunta si BBM sa iba't ibang bansa kasi yun, para raw kumuha ng investor. Okay. So, ngayon, ang ginawa ko kanina doon sa mga wala pa dito, ipinakita ko po kung ano po yung mga budget na pinagkukuhanan for travel expenses. Okay? Sa nakita ko pong mga items doon sa ating budget, dalawa po ang pinagkukuhanan ng travel expenses ng Pangulo. So, hindi ko alam kung ang kinukuhang budget for travel, kasi may mga pinagtanungan ako ang sabi, pwede rin daw kasi kumuha ng traveling expenses doon sa MOOE para sa travel abroad. Ganon. Meron kasing dalawang item sa budget na travel-oriented. Traveling expenses from the MOOE at saka local and foreign mission and state visit under naman sa Presidential Executive Staff Services Program. Ayun. So ngayon, nung tiningnan ko po yung dalawang budget na yan at ibabangga natin do sa 1.4 billion na approval, luging-lugi po tayo. Bakit? Kasi nung 2023, ang actual na ginastos natin for travel expenses is 1.1 billion. Pagkatapos, doon sa local and foreign mission and state visit, ang ginastos natin, 1.4 billion. Pagkatapos sasabihin ngayon ng PEZA at ng Presidential Communications Office, ang kinita natin sa mga travel expenses ay 1.4 billion lamang. Lugi. Lugi negosyo. Diba? So, ano yun? Lugi po ang negosyo.
Ayan. Almost 100B na travel expenses. Hindi naman 100B. From travel expenses, GAA 2022, ang nagastos is 893. So, almost 1 billion na yan, 2022. 2023, ang actual expenses is 1.1 billion. Pagkas for 2024, we also have a budget of 1.1 billion. So, kumbaga parang sa traveling expenses from MOOE, ang ginastos na natin doon, ang pera na nating nagastos dyan at nakalaan hanggang 2024, no, is almost 3.2 billion. Ganon. Mga around that figure. Ngayon, kung ang titingnan natin is yung isa pang source ng budget for travel expenses also, yung local and foreign mission and state visit. Ang nagastos na natin doon is 1.4 for 2022 sorry, mali pala ako kanina doon sa traveling expenses. Traveling expenses, ang nagastos natin ng 2022, 667 lang pala. Sorry. Ayan. So, 300. So, parang sa traveling expenses, around 2 billion na yung nagagastos natin doon. Since nung pumasok si BBM. Pagkatapos, yung sa local and foreign, mission and state visit, yun yung malaki. Yun yung parang umaabot na ng 3.4 billion. Ayun. Mga ganun. O, pagkatapos, ang kita, sasabihin nyo, kita lang ngayon is, by the way meron ring mga data na lumalabas from Bangko Sentral ng Pilipinas that the foreign direct investment is actually down by 16% compared to the 2022 data. So, ano na, BBM? Ano na? Asan ang good news? Si Tambi nakaupo pa rin sa pirmahan ng NAIA PPP. Totoo, grabe, Diyos ko po. Ako maintindihan kung bakit acceptable sa kanila yung ganitong pangungupal. No more Marcos. Sakit sa ulo. I swear. Sobrang sakit sa ulo. Kaipalan talaga siya. Gusto niyo pag-usapan natin yung yung kay Ferguson? Gusto niyo pag-usapan natin? Saglit lang. Bakit? May meeting ka? Saglit lang. Okay. Dapat ang metrics talaga ay yung actual implemented, hindi yung approvals. Sabi ni crush ko si Dede. Actually, crush, parehas kayo ng sinasabi ni Professor Batu. Nung nakausap ko si Professor Batu, I think a month ago, mga around February, sinabi niya yun. Sabi niya, alam mo ba, yung kiniklaim na approvals ng approvals ng government, yung mga investment approvals, that's not even actual. Kasi parang merong technical definition yung approval at saka yung actual na Yung sinasabi, tas parang minix nila yung gamit noon. And the actual approval, if you're going to use the actualized investment, it is not equivalent to approval. Ayun. So sabi niya, yung sinasabi niya ng approval, kahit naman yan, hindi pa naman yan actually. So pledge pa rin daw yun. Yung approve. Ayun. Hi, Matt. Ayun. Good morning. Ayan. So, nagme-meeting ang jowa ko. Yes, kasi by experience, ang dami namang nagbabackout na investor at di natutuloy. Sabi ni crush ni Daddy. Oo. Yan yung sinabi rin niya ni Prof. Batu.
Sinisimo talaga nila ang pera natin. Yes, I know. Grabe. Ayun. Nakakaloka. Diyos me. Sobrang sobrang ano ba nangyari sa bansa natin? Hanggang kailan ba to? Hanggang kailan ba siya? Teka, by the way, bago tayo pupunta dun sa content ni Sarah Ferguson, may announcement lang ako. Pwede na kayong mag-order ulit ng Hindi Mo Pera Yan t-shirt. Okay? So, yung Hindi Mo Pera Yan t-shirt ay libre. You only have to pay shipping. Ayan. So, kailangan nyo po magbayad ng shipping para ma-ship ko. Kasi kung hindi kayo magbayad ng shipping, hindi ko siya ma-ship. Okay. So, ngayon, bakit ako binibigyan ng warning na ano? Ba't ako binibigyan ng warning na mag-i-end daw yung live ko? Ayan. Ano nangyayari? 4 years pa to. So, ngayon, you have to, i-message nyo ako doon sa, i-message nyo ako doon sa aking Facebook, sa Joie de Vive ko na Facebook. Pagkatapos, bibigay ko sa inyo yung instructions on how to, Ayan. Punta po kayo sa Joie de Vive ko na page, Facebook page. At saka, syempre, mahiya naman kayo kung manghihingi kayo ng t-shirt sa akin. I-follow nyo lahat ng social media account ko. Ayan. May effect talaga ang castor. Mas gumanda ka lalo, walang biro. Diba? May effect talaga. Maganda talaga. Namamatay nga yung mga chismis. Ayun. Ayun. Pag pumalit ba si Sarah na may 4 years pa kunwari natira, pwede ba siyang tumakbo sa 2028? If the transition will if the succession will happen after June 30. Ganon. Very soon, makikita mo na damit ng bongga, sabi ni Linog. Na-receive mo na ba yung sa Linog? Yes, bawal if more than half. Hindi more than half. Bawal if less than 2 years. Hindi half ang reckoning point. Hindi siya pwedeng mag-re-elect kung ang succession is mangyayari ng more than 4 years pa yung natitira sa term. Yun. Pero pagka ang sinaksid ng vice president is less than 4 years, yon, pwede ba siyang eligible for the election. Ayun. Ganun siya. Parang PGMA at ERAP lang. Yes. Kaya wait ang July ba or June? July. Wait ng July. Yan, wait ng July. Ayun, ganun. Sakto kasi 3 years lang natira kay ERAP, diba? Kaya diba si GMA 9 years? Oh, yeah, 9 years si GMA. Kaya pala sabi nila, wait for July. Yes, yun yung tinatawag nilang GMA formula. Yun yung tinatawag nilang GMA formula dyan. I agree. Nakakainip baka marshmallow nakaabang na gera. Kung pwede lang sana ngayon na, huwag na hindi ng July. Well, sa totoo lang, ang dami kasi talagang buwisit na buwisit Ang daming sobrang buwisit na buwisit. Napansin niyo ba humina yung boses ko? Nag-meeting kasi yung jowa ko. Ayan. Hindi na kaya ng patience level ko, sabi ni Ocean. Madami talagang aburido na ba't pa maghihintay ng hanggang July, ganyan. Pero sa totoo lang, if you're going to look at the bigger picture, July talaga yung optimum choice para sa bansa. Ganon. Kailangan talaga nating magtiis. Kasi, kung kunwari,
na-overthrow si BBM or for some reason, nag-resign siya today. Ineligible si Inday para tumakbo sa next election. Ganon. Ay ako, I'd rather have a 10-year Inday kesa 4-year Inday. Ayun. Di ko na kaya. Tis-tis na lang talaga ako. Ilinaw. True. Ayun. Ay, Linog, mag-ano ka ha? Mag-picture ka na nakasuot ka ng hindi mo pera yung t-shirt. Ayun. Sino yung foreign consultant ng PCO? Meron. I'm sure meron, pero I do not know if they let it out. Ayun. Sure na ba yun July? Hindi, yung July po, ano po yun? Kumbaga, yung po kasing rule na kung kailan pwede mag-succeed, that is already cast in stone. It's already set in stone. Kasi may Supreme Court decision na po yan dyan eh. Ayun. Meron na pong decision. Meron na pong decision dyan. So, yun yung wala nang problema doon. Ang question is BBM going to resign? Thanks for that, Matt. Ayun. Thank you. End na. Ayan, okay. Thank you. Naririnig niya ako. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya ayan. I'm not sure pa din na matatapos ni Inday yung 4 years if same pa din ang Congress. Yeah, may threat din kay Inday yan pagka ganun. I'm not pulling punches with my students anymore. I tell them, this is the Asian century. God damn it. Ayan. Makapalang mukha ni President Disa, hindi magre-resign yun. But bawal na po tumakbo si Sara if now bumaba si BBM. Kasi po, ang interpretation po ng Supreme Court, kapag ka naging incapable, nag-resign, overthrow, or whatsoever, ang presidente, doon sa first 2 years niya, ang mag-ooperate doon is succession. Pag nag-succeed ka, it is considered as if tinapos mo yung term ng isang presidente. Nasa Constitution kasi. Actually, Constitution yung nag-provide ng ganong rules. Ayun. Constitution yung nag-provide ng ganong rules. So, wala tayong gagawa. Ay, hindi pa wala in our eyes. Ayun. Ang taas ng cortisol level ko. high blood si Osha. Ganda mo, Ate Joey. Salamat. Nakakain kasi ako ng cake ngayon. Nayari na Miss Joey si Kibbs. Next na nila niyan si FPRRD. No! Sa totoo lang, Pastor Kibuloy can just ignore the warrant of arrest. He can just ignore it. Si Andy Bautista nga, inignore lang niya yung warrant of arrest na yun. Hindi may nangyari ba? Ang tanong, sino mag-i-implement ng warrant of arrest niya? Diba? Ayun. Bali, if ever mag-resign si BBM this time, magkakaroon na po ulit ng election pala. Hindi. Ang mag-follow is yung succession, yung rule of succession. So, pag nag-resign si BBM ngayon, magiging president si Inday. Ate Joey, anong balita kay Senator Amy? Wala akong masyadong naririnig sa kanya na significant na balita. Ano bang mga kaganapan ni Senator Amy ngayon? Di ba si Senator Amy, bumoto siya laban doon sa issuance ng warrant of arrest ng subpoena kay Pastor Kibuloy? Diba? Ayun.
Awang-awa na ako kay Sarah. Diyos ko. Tulog na si Amy. Puro lang tika. Yawa, sabi ni Louie. If umabot na yan sa kampo nila BBM, ang alleged July plans, di ba sila nasi-threaten, sabi ni Marco DCR. Actually, they're not stupid, no? They know that rule because that rule has already been settled clearly. So, kumbaga parang, I'm sure nakakabasa rin naman sila ng Constitution at saka ng mga jurisprudence, di ba? So, alam nila yan. I think that is the reason why they are doing everything right now in order to de-escalate. Well, first is to emasculate the Duterte magic na ayaw na nila, alam mo yun, talagang inaano talaga nila na, na humina ang mga Duterte, ganyan. Tapos they try to self-promote, ganon. Makita mo naman talaga na, ine-effortan nila. Inaano nila yan? Pinaghahandaan nila yan. Kaya nga sila merong 500 billion na ayuda for 2024 diba? Ano pong meron sa July? Kapag ka napalitan si BBM ng July, ibig sabihin, Sara will be eligible for another election. Yun lang yun. Ayun. Ate, gumagalaw na yung mga groups in Mindanao. Ayun. By the way, yung report na tumaas daw yung approval rating ni BBM. Ganon. Merong very, very glaring na data doon. While tumaas yung rating ni BBM sa Luzon, Visayas, according to SWS, yung rating ni BBM sa Mindanao is only 38%. My God! Mindanaoans hate BBM. They hate BBM. 38% na lang siya doon. Sana mapalitan na siya kahit kami mga OFW, ayaw na namin siya. Sabi ni Vlepo. Ayan. BBM Lenny daw, sabi ng mga kakamping, nag-hallucinate na naman sila. Grabe yung mga kakamping na walang no. Actually, meron pang mga kakamping ngayon na they still hate Marcos. Kumbaga kung ano yung mga sinasabi na nilang eleksyon, ganun pa rin yung sinasabi nila ngayon. Pero yung mga kakamping na bigla na silang supportive kay BBM, parang, uy, putang ina ninyo. Nung eleksyon ko makapagsalita kayo na talagang diring-dari kayo dun sa pagkatao ni BBM, it was non-negotiable for you. Kasi hodang i-unfriend nyo kami or what not, ganyan, 'di ba? Pagkatapos ngayon, supportive na kay BBM. Ulul. Nasaan na yung federalism ni PRRD? Bakit di natuloy? Advocacy ni Senator Robin yun, 'di ba? Sabi ni Tyrone Paul Lorenzo. They started doing a caravan for federalism and constitutional reform nung House Speaker pa si Pantaleon Alvarez. In fact, I have several lawyer friends that I know who volunteered for such kind of public discourse. Nag-university tour pa sila dyan, ganyan-ganyan and everything. So, sila dyan, na marami silang ginawa in order to inform people about federalism and charter change. Now, nung nandun na sa process of really putting it into action, nagpa-run sila ng survey and it shows that 71% of the Filipinos have no idea about what federalism is. And 71% do not want to change the Constitution. Ganun. May mga ganong data na lumabas. So therefore, nung nakita yun ni PRRD, ang sabi ni PRRD, well, in as much as I want to do a constitutional change, apparently, the nation is not ready for it. So kaya na shelve yung, yung consti reform na yan. Kaya hindi siya natuloy. Kaya sinabi nun ni PRRD, ang naging statement niya nun, if there is going to be a charter change, it must be something that is really, really wanted by
the Filipino people. Ayun. Gets, thank you, Miss Joey. Ayun. Ayun, ganun ang nangyari. Supporting yung politics ni BBM dahil Lenny 2.0 kasi madam, sabi ni Richard Paul Duran. Pero kasi ang problem, di ba nga they cannot go beyond personality noong election, di ba Richard? Di ba they can't go beyond personality during that time. Kasi nung time na yon, oo, ang inaano nila noon is that, oh, you are who you vote. Ganyan, na parang, I cannot accept you as a friend because if you believe in BBM, then your morals are compromised. Di ba ganun yung ethos nila noon? Ganun yung ano nila. Hello, Bambi Padua. Hello. Moral nga pala. Oo, so parang they cannot accept that you're going to, for them, even if merong mga, tingin ko even if pareho ng plataforma si Lenny at saka si BBM nung election, they will still not choose BBM because he is BBM. Ganun. O, diba? True! Yan yung mga questions nila nun eh. Mahal mo ba ang pamilya mo? Bakit si BBM? Diba? Ganun. How reliable yung sample size ng SWS? Tumaas approval rating ni BBM? Lol. Sabi ni Marco. Well, actually medyo hindi kasi natin masyadong alam pero hindi natin alam kung ano specifically yung survey na binili. Kasi yung survey na binili, favorable talaga yun sa nagpa-commission. Ganyan. Tapos merong survey na hindi bayad. Yung survey na hindi bayad, na regularly pinapublish, yun yung malamang sa malamang totoo. Pero yung mga commission survey, ayan, medyo yan, questionable. Ganon. Ayun. So, nakakaloka lang. December ba ata yung survey po before ng maisog rally in Davao? Wala pang maisog. Kaya nga interesting na pag na-capture ba yung time ng mga pangyayari nitong taon na to, what would be the sobrang satisfying nung in-interview si BBM ng BBC Australia. Oh, nakakaloka. Teka. Pinost ko nga yan Alam niyo, yung si FB, pinaglalaroan talaga ako ng wagas ni FB. Parang tanga. Alam niyo ba kaninang umaga, binura niya yung FB ko, hindi ko ma-access. Tas talagang tas bigla ko may na-receive na notification na yung post ni MJ Mondihar, binura daw ni FB. Binura daw niya. Sabi niya, binura namin to kasi this is against community guideline, ganyan. Tapos, mag-a-appeal ka ba? Ganon. Kasi inano namin to dahil binura namin to kasi, ang tawag dito? Binura namin to kasi hindi ka nag-follow ng sharing rules. Ganon. Sabi niya, hindi naman ako nag-appeal, parang hinayaan ko lang siya, ganyan. Pero nag-notify na siya na tinanggal. Pagkatapos, later on, nung nag-post ako na, FB, ganito kayo mag-manipulate ng mga post, putang ina nyo, ganyan. Kasi, yung mga scam involving Inday Sara, pag nireport mo, hindi nila sinasabi na, na it is against the community guideline. Kahit na si Inday mismo, sinabi niya na scam yung post na yun. Tapos nire-report mo yung scam na post, sasabihin nila, no, it doesn't violate the community guideline. Ganyan. Pagkatapos yung post ni MJ Mondihar, na shinare ko lang, Diyos me, ang laki nung, ang laki nung engagement nung post na yon. Meron nag-chismak sa akin, na yung subject ng post ay lumapit sa PCO at pinatanggal. Pinatanggal daw, humingi daw na, nag-SOS daw sa PCO, ayan. Ayun. Aksidente na share ni Maharlika yung pic na ayaw pala nila mula noon pa kay Sara bago pa election.
Ano to? Ano to sinasabi ni James? Even Okta seems to be BBM leaning. Did you catch them on Sec Abelia's talk show? Oo, sobrang ano. Yung Okta ano na. Iba na rin. Parang ba't ganito to? Yan ba yung anchor ng SMNI dati? Oo, siya na nga. Ayun. Teka, panoorin natin si Sarah Ferguson. Ano lang ha, audio lang ha. Hindi ko napapakita yung video kasi baka makopyright ako. Paano ko lang yung sound? Ayan. Panoorin lang natin. With the narrative. May I just ask you why Teka lang. that's funny? Ito. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Even watching this again now, that moment in the room, it does make my heart beat a little bit faster, as it did at the time. This was always going to be an interview in two parts, because Marcos was here partly to talk about the Philippines' relationship with China, but in my head all along, I know that I'm going to come to the very sticky part, which is his family's responsibility for stealing huge amounts of money, billions, from the Filipino people. So we had the first half of the interview talking about China, but all along I know that this part is coming. Just this, do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to... Nataranta daw yung mga nakapaligid kay BBM. Nung tinanong daw niya si BBM tungkol dun sa ill-gotten wealth. Nakakaloka, no? Talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Tapos they don't like how the interview is going. So parang lumapit na daw yung mga minders ni BBM. Ganyan. So embarrassing. Hindi mo kaya i-handle yung mga ganyan. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's extremely tense, and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you for talking to 7:30, when at that stage I know he's wishing that he hadn't. Grabe, no? So, kinukwento ni Sarah Ferguson na sobrang nataranta talaga ang lolo mo. At yung mga taong nakapaligid kay BBM, nataranta ng wagas. Deserve. Sa totoo lang. Sobrang deserve. Ayun. Nakakahiya. Totoo. I mean, yun yung problem eh. Dito kasi sa Pilipinas, you were bombarded with such questions. Okay, so fine. Dito sa Pilipinas, ayaw mong sagutin yung mga ganong questions. Ganyan. Okay, so, kasi dami namang instances when you were really, somehow, like, disrespected in asking those questions, talagang napaka-derogatory and whatnot, ganyan-ganyan. Yung ginawa sa kanya ni Jessica Soho before, ganyan-ganyan. Yung mga ganon. However, this is an international media that we are talking about. So, the least that the president can do is to be prepared for it. Hindi mo na bansa to eh. You cannot just tell them na, oh, you cannot ask me this question, ganyan-ganyan, eme, ganyan-ganyan. So, yun. Binigyan na kasi siya ng chance na linisin pangalan nila kaso ala pa rin eh. Nabubulol pa. Sabi nga ni Maharlika, sinigawan daw pa yan pagtapos ng interview. Sino sumigaw sa kanya?
Buti na lang wala sila power para gurgurin si Ferguson. Correct. 'Di ba? Nag-train daw sila for that interview tapos nagalit si Galema according to Maharlika. Talaga? Kausap ko si Sas ngayon wait lang But I also like to see that journalists do something similar to another Western leader. Yes. Kasi ano rin naman ako hindi ako pabor dun sa ginawa nung Australian senator yung parang human rights violation, yung mga ganun-ganun. Yung parang, ewan ko sa'yo. Ayusin yung mga issues nyo dyan tungkol sa mga aborigines. Huwag nyo kaming anuhin dyan. (2023) Gigil na gigil si Sas dun sa dun sa data ng na bumaba daw yung crime. I love BBM, isang typical na student na di nag-review, kaya nabulol. Sabi ni Tyron. Ang problema, hindi siya student presidente siya ng Pilipinas Yan yung problem. Ayun. Ginamit lang talaga ni BBM si Sara base dun sa pic na pinakita nila. Ayaw nila niya kay Sara talaga. May nga yan, meron ngang chismis na kumakalat. Si Lam, meron siyang text na miss-send kay Sara, kay Inday Sara. Ang nakalagay dun sa text, that Inday girl, that Inday girl, she's so cheap. She's so, parang she's so bakya. Something to that effect, no? Yung parang, she's so bakya. I don't like her. Ganon. Tapos na-send niya kay Inday Sara. Meron ganong chismis na kumakalat. Tapos parang, si Inday daw, parang pagka minsan nagjo-joke na, uy, sana hindi kayo mamiss-send. Ingat sa pagsisend. Sana hindi kayo mamiss-send. Yung ginawa na lang katatawanan ni Inday. Ganon. Ayun. Na wrong send OA. Na wrong send. Sana bakyain siya ni Inday, left and right. Hello, thank you sa pabigote. Kung ba kaya si Sara, si Galema mukhang muchacha na kurduroy. Miss Joey, anong ganap ni PGMA today? Bakit tahimik siya? Di ba siya ang may political power? Since PGMA is a political hegemon. Well, it looks like GMA is supporting Martin Romualdez. Ito kasi yung problem. Yung system kasi nga natin, lalo na pag ikaw congressman ka, representative ka, if you want to get budget, if you want to get slice of the pie, you have to be ready in doing concessions. Okay? Si GMA, nakita ko nga yung parang nagkaroon ng state university sa Pampanga, sa Florida Blanca. Kasi doon siya representative si GMA. Doon siya representative. Ayun. So ngayon, nung nakita ko na parang na-approve na budgetan na yung state university niya, ganyan-ganyan, bigla na siyang doon ko naisip na parang, okay, kaya pala suportado siya kasi gusto pala niya ng school. Ayun. Kaya pala kumakampi siya kay
kay Martin Romualdez kasi gusto pala niya ng school. Ayun. Yung problem. Kapag kunwari, meron kang gustong makamit para sa mga constituents mo, you really have to do some compromise. Ganun. Di ba nga, si Paulo Duterte, ganun rin naman siya nung una, na kahit siya ay ginurgor, tinanggalan siya ng kung ano-ano, hindi siya nagsalita ng bonggang-bongga, until na lang nagkaroon ng issue dun sa kapatid niya, yung parang talagang ginurgor na ng bonggang-bongga si Paulo Duterte, ganyan-ganyan. Ayun. Late na rin siya nagsalita nun eh. Kasi nga, pagka inaway mo silang lahat, walang mahihita yung constituents mo. Ganun. Ayun. Mag-live kami ni Sa FB. Ayan, Harry Potter, saktong-sakto. Mismo na si Sas. Mag-live kami ni Sa FB. Ayan. Ngayon, mag-end live na ako. Lilipat akong FB. Ayan, sige. Okay, lipat na tayo. Babersh. Okay, sige, bye-bye. Sa page ko. Sa Facebook, Joie de Vive na rin na ano. Sige, kita tayo doon ha.